labor union, eh, di 28 years in service. Buhat nung regular ako, automatic yan sa isang pagawaan. Pag na-regular ka, automatic member ka ng union. Ngayon, kung ano yung sinasabi ng local government ko, yun ang sinusunod din ng ng union. Nakapattern siya sa local government ko. Meron lang ibang mga pagbabago. Hindi lahat yung susundin yung kung ano yung sinasabi ng local government ko. Yung pangalawang tanong po namin, anong uri daw po ng industry yung pinagtatrabahuan niyo? Soft drink industry. So, under po siya ng manufacturing. Yes. Occupation po. Tapos yung pangatlong tanong po namin, was the union to which you belong? Yung sa pangatlo po, ano po ba? Yung union na po ba na ito is existing na po before pa kayo naging Yes. employee dito? Dahil na bago na regular ako ng 1980, nag-i-exist na ang union. Ako lang. Bali, ano po ba? Ito po ba yung naging first? Kaya lang, mayroong tinatawag kasi nung araw, ang union namin may federation. Nung ako'y naging member, nasa federated union ko. Nung 1989, doon na bago yung aming union. Nagkaroon siya ng transformation. Galing sa federated union, naging independent siya. Tapos yung sa pang-apat po. Bali po nung bago pa po kayo sumali sa union, syempre po may parang parang insights na po kayo sa union kung ano po yung union. Yung mga opinion po na nalalaman nyo kung bakit may union. Di ganito. Ang isang union kasi, meron yung mga sa estruktura nga yung ating sa executive committee, meron yung mga kinapapaloobang mga committees. Ano yan? Yung grievance, finance, propaganda o group, family welfare, health and safety, external and internal politics. Nandun yung edukasyon na binabanggit bilang isa kang membro ng na-regular kasi isang kagawaan at naging member ka ng union, automatic obligado ka na mag-aral ng pag-union. Inuobliga siya. Doon sa saligang batas namin, sa constitutional and bylaws namin, meron siyang obligasyon ng bawat isang membro na malaman niya yung kahalagahan na ano ba ang union. Ano ba ang kahalagahan nito sa loob ng pagawaan bilang may isang union ay dapat na ating naintindihan ng bawat isang member ang kahalagahan nila sa loob ng isang organisasyon ng union. Bali yung susunod po namin tatanong, sabihin niyo po kung yun po ay parang pinaka-importante or Ito po. Pinaka-importante, hindi masyadong importante, tsaka hindi importante. Oo po. Bali, i-rate niyo po yung I-rate mga niyo po yung sasabihin namin mga bagay. Sige. Bali, po, pinaglalaban po yung yung pagkakaroon ng maayos na sahod tsaka benepisyo para sa mga miyembro. Oo, yun ang kaya nga naitayo ang isang union, ng pag-uunyon, siya yung nagtatanggol sa legitimate right ng manggagawa. Siya yung nagsusulong ng pang-ekonomiya niya. Yung sahod, tinatawag natin sahod, tawagin namin sa aming pinaiksi namin salita, STK, yung sahod, trabaho, karapatan. Ano po? STK, sahod, trabaho, at karapatan. Ano po? Nag-i-improve po siya sa job security niyo? Yes. Pinakamahalaga yun. Yun ang nagtatanggol. Yun yung nagbibigay namin sa kasiguruhan ng aming trabaho, yung job security namin. Pinakamahalaga po yun.
Kaya lang, depende yan. May dalawang klase ng union sa ating bansa. May tinatawag na dilawang union at tunay na union. Ano po yung una? Dilawang union. Dilawang Tunay na union. International, sa international yan, ibig sabihin nun, yellow union. Dilaw na union. Yellow union. Binibenta nila yung karapatan. At genuine unionism. Ano pong pagkakaiba ng dalawa? Ang pagkakaiba nun, ang tunay, ay di yung mga lehitimong karapatan ng manggagawa, yun ang sinusulong niya. Laban. Samantalang yung isa, yung yellow union, ay di yun ang tinatawag na bagamat siya ay nakikipag-usap sa management, pero pag siya ay inalok ng mga Council lang. bagay na parang tawag nito, Lagay ba? suhol. Suhol. Yan. O kumbaga, Hindi niya nababa sa ibang termino yung suhol. Lagay ba? Lagay, yung kung kay John Lozada, tongpat.